So, welcome for another content. And for today, may mga bago tayong gadget sa harap ninyo. Bago at medyo masakit sa bulsag. So guys, kilala niyo ako. Gumamit ako ng DJI for maybe 6 months. And before that, I was using GoPro. But kasi medyo na-outdated yung GoPro, kaya lumipat muna tayo ng camera sa DJI. Kasi I find it more budget-friendly and accessible. Pero ngayon, bakit tayo lumipat sa Insta360? So, i-explain ko dito. So, meron sa tapat natin yung Insta360 Ace Pro 2. Nakabili ko lang ng Insta360 na Mic Pro. Ito yung video, panoorin nyo. Ito yung nangyari dyan. Papunta ako ano? So, papunta tayong Insta360. Insta360. Bibili ako nung mic. So, ito yung mic na bibiling ko. Hello po. Ako po yung naging ko yung nakaraan. Yung sa ano. Andiyan pa yung mic? Ayan si sir. So ito yung bibilin natin. Transmitter lang. Kasi mahal pag may receiver. Tapos ito yung drone nila. Meron ba? Kunin ko po yung isa. Magkano siya? 5,390? De joke lang. Lugi ba? Ay, sorry. So, ito yung Insta360 Ace Pro 2 natin. Gantong-ganto. Kasama tong Explorer grip. Wala pang news kaya magkakaroon ng Ace Pro 3, no? Wala pa, no? Feel ko matagal pa rin, eh. Oo, kasi wala pa sa ChatGPT na search ko kung may news na, eh. So, wala pang Insta360 Ace Pro 3, kaya kumuha tayo ng Ace Pro 2. So, guys, ako na yung mic. Hindi ko nakuha yung pangalan dun sa Insta360, yung dalawang nag-attend sa atin. Pero shoutout sa kanila. Nag-subscribe sila. So yun, tapos ito naman, meron din tayo Explorer Grip Kit. Ace Pro 2 natin, ito yung dual battery bundle. So separate ko binili. Pero both are from Insta360. And nasa inyo naman yan kung ano yung mga preferred yung bundle na kunin doon. May pang motorcycle bundle, Explorer bundle, Adventure bundle. Basta bundle na pagpipilian nyo ron. Pero ako, ang meron tayo ay yung dual battery bundle. So, tara, silipin natin isa-isa. Actually guys, unbox ko na to at nagamit ko na to. But i-unbox ko lang ulit para makita nyo kung ano yung mga laman ng ating Ace Pro 2. Ginamit ko na to. Isang beses ko pa nagamit to sa vlog. So, kailangan ko aralin eh. Kailangan ko sabihin sa inyo yung mga gusto ko, bakit ako lumipat dito, para na-try ko rin siya. And pakita na natin sa inyo. Pero, actually, baliktad pa yung pagkakabalik ko. By the way guys, kung makikita nyo tong Insta360 Ace Pro 2, medyo kasing laki siya ng GoPro. Unlike sa DJI, I find it more smaller pag ginamit niyo yung DJI Osmo Action 4. Galing ako Osmo Action 4 eh. So ito yung Insta360 Ace Pro 2 na naaangat ang kanyang screen para nakikita niyo yung sarili niyo habang nagbablog kayo. Malaking bagay to pag nagbablog ako tapos nasa harap ng motor yung camera. Kasi para nakikita ko sa buong POV kung kasya ba ako sa buong screen. Gusto ko lang pakita sa inyo na niligyan ko to ng screen protector. Niligyan ko ng screen protector tong screen. And nilagyan ko tong part na to kung saan nakikita mo yung ibang display. Pero ito, bakit di ko nilagyan? Kasi mas lalabo para sa akin pag nilagyan ko pa ng screen yung mismong lens. And don't worry, guys, replaceable din tong lens na to. May nabibilan sa Insta360 mismo. Yung lens niya kasi, lens protector actually. Yung lens nito nasa loob kasi. So ito parang lens screen protector to. Napapalitan to, so recommend ko wag nyo nalagyan ng screen. And let's go into fast details. And ito guys, dito nyo makikita yung saksakan ng USB tsaka memory card. Actually, yung gamit ko ngayon, guys, tignan nyo naman, naka-DJI mic mini ako kasi kakabili ko lang ng Insta360 mic Pro. So, we've been using DJI all along sa wireless mic natin and maganda naman talaga DJI mic. And ang gamit kong pang video ngayon is yung iPhone 17 Pro Max na may nakakabit na receiver from DJI na sobrang liit. Ipapop up ko na lang, tining, ganyan lang kaliit. Ayun yung gamit natin ngayon. Problema ko lang kasi guys, gumagana yung gamit natin na receiver ngayon na ginagamit sa phone. Gumagana rin siya rito sa Insta360, yung DJI So gumagana siya rito sa Insta360. Ang problema, kailangan tanggalin mo to. And pag kinabit mo yung receiver dito, naka-expose siya. So pag naulanan, pwedeng mabasa yung memory card mo. At pwedeng mabasa yung pinagkasaksakan ng USB Type-C. So malaking problema yan pag nabasa. Kaya sabi ko, kailangan ko talaga ng wireless mic. Actually, gumagana yung Bluetooth. Gumagana to sa Insta360 Ace Pro 2. Pero ipapop ko yung video, ganito yung boses niya. So, naka Yamaha XSR 700 pala si sir yung kasama natin. Sabi niya, sakto lang naman daw yung bigat. Yan, tinatanong ko eh. Malakas sa gas? So, ayan. Para sa akin, parang nalulunod ako dyan pag nagkasalita. Kasi
pag DJI to DJI, sobrang linaw. Maski nga ngayon sa iPhone 17, malinaw yung boss natin eh. With the receiver. Pero pag via Bluetooth, ng Insta360 to the DJI mic, malabo. So, kailangan mo talaga ng receiver. Kasi malabo yung sa transmitter. So, ayun lang, share ko lang yun sa mga, kasi nagbabalak mag-vlog, kasi sobrang nire-recommend ko mag-video kayo, gumawa kayo ng YouTube, kahit hindi for public purposes, gumawa lang kayo for memories. Malaking bagay yung YouTube kasi napupuno yung phone natin. So, pag nag-edit kayo, nakakalibang din siya, magiging passion mo rin siya pagkatagalan yung paggagawa ng vlog. And bonus na yung kumikita kayo, bonus na yung marami kayong makikilalang mga subscriber na sumusuporta sa inyo, naniniwala sa inyo. So, thank you guys, maraming salamat. Kayo yung sobrang blessings from God. And thank you, malaking bagay yun. Tapos, ayun, back to the video. So, shoutout ko lang si God. Then, makikita nyo lang. Mabilis na to guys kasi na-unbox ko na to. And there's a lot of video na luma na kasi to. Hindi naman siya luma. 2024 ata nilabas ang Ace Pro 2 kung hindi ako nagkakamali, or 2023. And 2026 na ngayon. Actually, naggaling ako Insta360. Wala pa silang ilalabas na Ace Pro 3. Wala pang update sa kanila. Actually, nag-chat GPT rin ako. So, kaya sabi ko mag-Insta360 Ace Pro 2 na muna tayo. Kasi galing naman ako sa Insta360 X5, which is nasubukan ko na yung mga pure video, other kinds of video nila. And ang linaw, para sa akin. Dahil sa company na Leica, na partner nila, isasample ko sa inyo yung mga video. Ayan, ipapapap na natin sa screen. Ayan yung video nung nagbablog ako sa ulan. Kitang-kita yung pumapatak na ulan. Tapos, ayan, nag-ride tayo. So, malinaw naman siya. Ayan, so kung makikita nyo naman sa video, kita nyo naman yung mga details dito. Ayan siya. Ayan yung screen. So, yung iba, nalalabuan. Pero pag nag-video kasi kayo, mukha siyang malabo sa screen. Pero pag nandun na sa phone nyo, malinaw siya. Iba yung kuha ng screen sa phone nyo. Punta naman tayo sa Explorer Grip Kit. Ano makikita nyo rito guys? Dito nyo makikita. Ayan. Taran! Ito yung parang hawakan. Para kayo may sariling camera pag meron kayo nito. So, hindi ko na siya papahabain. Papakita ko na lang sa inyo yung itsura. Kasi hindi ko naman siya gagamitin eh. Ayan, so Explorer Grip, ganyan yung magiging itsura niya kasama yung Insta360. And actually, maganda rin ito kasi pwede mo hiwalay yung case. Para may case protector ng Insta360 mo kahit ayaw mo nung may grip. Kahit ayaw mo nung may grip sa gilid. Kahit ito lang yung pinakailangan mo. Iba pa rin to kasi sobrang accessible din to. Nabubuksan lahat to. Tapos, ito rin gilid, nabubuksan to eh. Ayan no. So, pag kukuha ka ng battery, tapos, ayun nga, may mga bubuksan ka sa gilid, yan, napaka-accessible din ito. Mabagaan siya, actually may onti lang naman, onting kabigatan lang siya, kasi hindi siya plastic. Aluminum matatawag dito, or basta bakal siya, so matibay siya. Pag gumulong-gulong sa 360 nyo, for sure, mas-save nito yun. Kaya medyo nasa level din yung prices. Nasa 5,000 to 6,000 na ata to. So anyway, kasi parang hindi ko rin siya gano'ng magagamit. If interested kayo, siguro ibenta ko na lang to. I don't know. Pag napanood nyo sa video na to, actually ilalagay ko siya sa marketplace. Ibebenta ko to ng 3,500. 3,500 siguro. And then, if napanood nyo naman sa vlog ko, message nyo lang ako sa Facebook, benta ko ng 3,000 pesos. So, isang beses ko pala nagamit to kasi tinry ko lang. And hindi ko siya gusto. Kasi yung case din mabigat pag sinasaksak ko sa helmet eh. So, if interested kayo, I'm selling this for 3,000 pesos from Insta360. Isang beses ko lang nagamit to. Ginamit ko lang siya kasi tinry ko siya pero hindi ko siya nagustuhan. So, if interested kayo, message nyo lang ako. And pumunta na tayo sa Insta360 mic. So, nire-review ko to. Ang mga meron daw dito sa advanced wireless microphone, meron siyang 32GB ba? Hindi ako nagkakamali na parang internal memory para pwede nyo ma-record yung sarili nyo sound. Meron siyang 32-bit log, which is, yun yung parang nare-record nyo yung boses nyo habang nagbablog kayo gamit yung Insta360 Ace Pro 2. Sorry, 32-bit float pala. Bit log ba sabi ko? 32-bit float. Ayan siya, 32-bit float. Nakalagay na pala siya rito. And yun yung parang nare-record nyo, tapos later on, pwede nyo siya i-adjust sa editing software na ginagamit niyo, kunyari Adobe, ano man. Ako kasi CapCut Pro ginagamit ko eh. After natin siya ma-unbox, i-connect ko siya sa Ace Pro 2 kasi gusto ko marinig nyo yung audio nito pag nagsasalita tayo. Pero syempre iba pa rin pag nasa helmet ka na at tumaandar, malakas ang hangin. Alam ko iba gusto yan yung marinig, pero gagawa tayo ng video for that, another video. Sa next ride natin, ito na gamit ko, huwag kayong maglala. Gamit ko na tong Insta360 Mic Pro. Sa mga nagtatanong, Sir MJL, ba't di ka na lang ulit mag-cable? Mag-dekable? Ba't di ka na lang bumili ng Insta360 mic adapter? Actually, meron ako guys, huwag kayong maglala. Pero maulan kasi yung panahon ngayon. Pag may mic adapter ka, mahirap kasi baka mabasa yung pinagkasaksakan ng mic adapter tsaka yung kable, baka masira. Ito muna yung gagamitin natin sa mga ride, lalo na magbibikol tayo, magmamatnog tayo. So, kailangan ko nung wireless mic pag umuulan. So, sobrang kailangan ko to. Pero pinaka-excited ako rito guys, yung noise cancellation, tsaka yung auto mic gain. Alam niyo yun, yung
kusa siyang mag-a-adjust kung maingay sa labas. Kailangan maririnig ka at the same time yung boses nyo habang nagkasalita. At the same time, ina-adjust nyo yung sound sa labas. So, nagbabalance. So, excited ako doon. Kasi nga, may AI chip to na parang smart intelligence na, alam nyo yun, mas mapapaganda yung pag-vlog. Kaya nga nakalagay, advanced wiring microphone. So, unbox na natin siya. Pakita ko sa inyo ang unboxing ng Insta360 Mic Pro. So, let's see kung ano pa yung mga nasa loob nito. So, makikita nyo ito yung mismong mic. Actually, pagkaan siya, expected ko mabigat kasi parang nalalakyan ako sa kanya. So, makikita nyo, meron dito mga stickers. Of course, yung instruction manual. And warranty card. Meron tayong 3 months warranty as per the shop na pinagbilan natin. And meron tayong pouch. Wow, ang laki ng pouch niya. Ba't ang laki ng pouch niya? Pero lit nung ano. Baka andito kasi yung mga charger. Ayun nga, andito. So, pinapangunahan ko kasi. So, may charger tayo na Type-C to Type-C. Ano to? Okay. Ito yung ano niya, dead cut. Ito po yung ginagamit para sa mga noises, background noises. Ayan. So, sana dinalawa nila. Parang isa lang yung nakita ko. Paano pinakabit to? Ayan. So, tama na. Maririnig yung click sound. May click sound siya. Malalaman nyo pag naka-connect na siya. Ano to? Oh, okay. So, may magnet. I think this is the magnet. Yan o. Insta360. So, nice. Pero parang hindi ganun. Wait lang. Tanggalin muna natin to. Kasi parang hindi siya ganun kakapit eh. So, tinanggal ko na siya. Tingnan natin kung magiging makapit. Medyo mas makapit naman na siya. Pakita ko lang sa inyo yung mic na difference. Ito, so Insta360 mic, ito yung DJI, ganyan siya kalaki. Mic mini to nasa kanan. Tapos ito Insta360. Anong sa dalawa ang gusto ninyo? Comment nyo naman sa baba. So guys, dahil na-unbox naman na natin itong Insta360, sa susunod na video na makikita nyo sa video ngayon, gagamitin ko si Ace Pro 2, Insta360 Ace Pro 2, and i-connect ko siya sa Insta360. So bigyan nyo ako ng mga 10 to 15 minutes, pag-aaralan ko lang paano i-connect to. Paano ko isa-setting, kasi i-download ko pa yung apps. And then, para i-connect tong Insta360, ayusin ko pa yung settings ito sa ating phone. Ayan, so guys, gamit ko na yung Insta360 na naka-auto mic gain. So, kamusta naman yung boses natin habang nagkasalita dito? And by the way, pinalitan ko na pala yung logo niya. If makikita nyo, logo na natin yan ni Sir MJL. So, ganito kalapit yung boses ko. Naka-auto mic gain. Nakita ko hindi naman siya nagpipick sa screen. Pero pag ganito, normal voice natin to. Ayan, so, medyo nilayo ko siya ng onte. So, yan. Kamusta naman yung boses natin, di ba? Kanina habang tinitignan ko rin yung settings niya, nakita ko na meron siyang 60 hours of recording. Internal. Pwede kayo mag-record gamit lang yung mic sa loob na 60 hours. Sobrang haba nun. So, sa mga nagbablog dyan na, ayun nga, extreme yung editing nyo talaga na gusto nyo sobrang crispy nung voice nyo, sobrang crispy nung sound nyo, gusto nyo kalikutin, gusto nyo i-adjust manually, meron tong 32-bit floats. And ayun lang. So, ito na yung bagong setup natin. Gamit tong Insta360 Ace Pro 2, gamit yung Insta360 Mic Pro. Sana okay naman yung boses natin. Ewan ko kung narinig yung aircon, pero soon lalabas tayo. Gagawa talaga ako ng mas in-depth review. Siguro, papasulyap-sulyapan ko na lang sa mga vlog natin. So ko lang i-update kayo kung ano yung mga ginagamit natin na bagong mic. So again, maraming salamat sa panonood nyo. And then, kakalikutin ko pa to at i-charge ko rin pala. 60% na yung battery nito. So, bye-bye guys!